Dominant Protector. Credit to the author. 6,001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Para makaabot sa ranggong langit, ang pinakamababang kinakailangan ay ang yugto ng pagbubukas ng lupa. Pagkatapos, kailangan mong makumplito ang sapat na mga misyon at magkaroon ng mataas na antas ng tagumpay. Ang taong pinatay mo, si Master Linford, ay hindi nakaabot sa ranggong langit dahil hindi niya nakumpleto ang sapat na mga misyon. Sa pag-iisip kung paano napatay ni Terence ang isang mid-stage Earth Creation Master, hindi niya maisip na lumaban. Nasaan ang Hidden Death Sect sa East Province? Gumuhit ka nga ng mapa. Wala nang lakas si Terence para harapin ang Hidden Death Sect ngayon, pero hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung ang mga taong ito ay patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan, pupunta siya sa kanilang pugad at lulutasin ang problema kapag lumakas na siya. Master Linford, hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng Hidden Death Sect. Halos maiyak na ang lalaki. Gusto niyang makipagtulungan kay Terence pero hindi niya talaga alam kung paano sasagutin ang mga tanong na ito. Ginamit naming lahat ang teleportation array para makabalik sa headquarters. Ang teleportation array ay matatagpuan sa isang maliit na bayan sa East Continent. Kailangan mong patunayan na miyembro ka ng Hidden Death Sect bago ka makadaan. Maaari akong gumuhit ng mapa ng lugar na ito para kay Master Linford. Ayaw niyang mainis si Terence, kaya nasimulang gumuhit ang lalaki sa lupa, iginuguhit ang mga lungsod sa paligid ng bayan. Alam niya kung nasaan ang bayan, at ipinaliwanag niya kung paano makarating sa teleportation formation at kung paano makapasok doon. Tumingin si Terence ng isang beses at naalala ito. Tila misteryoso ang sektang ito ng mga nakatagong kamatayan. Kung hindi sila muling darating para guluhin siya, hindi siya mag-aabalang bumuo ng ganito kalakas na kaaway. Pero kung naroon pa sila at may ideya sa mapa, tiyak na bubunutin ni Terence ang Hidden Death Sect kapag lumakas na siya. Master Linford, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Kung kontento ka na, bakit hindi mo na lang ako pakawalin? Maingat na itinaas ng mamamatay tao ang kanyang ulo at tumingin kay Terence, umaasang maaantig siya ng kanyang kooperasyon. Kahit alam niyang hindi siya masyadong magbubunyag ng impormasyon, umaasa pa rin siyang papayagan siya ni Terence. Kailan ko sinabing pakakawala na kita? Ikaw ang nagkusa na sabihin sa akin para maiwasan mo ang sakit ng paghahanap ng kaluluwa. Ngayon, maaari ka nang mamatay ng mapayapa. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence ang mamamatay tao. Hindi niya hahayaang mawala ang lalaking ito at kumuha pa ng mas maraming mamamatay tao para harapin siya. Si Terence ay dating isang mamamatay tao, at alam niyang ang pagkabigo sa isang misyon ay magpapadala lamang ng mas marami at mas malalakas na mamamatay tao upang ipagpatuloy ang misyon. Kung mawawala ang dalawang mamamatay tao na ito, magkakaroon ng oras si Terence para maghanda bago kumpirmahin ng Hidden Death Sect ang sitwasyon. Bahagyang natigilan ang mamamatay tao, ngunit hindi na siya nagpatuloy sa paghingi ng awa. Wala siyang pakialam sa kanyang buhay at kamatayan. Hanggat hindi niya kailangang danasin ang sakit ng paghahanap ng kaluluwa, wala siyang pakialam kung mamatay siya. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at ipinadala ang espiritu ng lalaki sa espasyo ng Jade, dala rin ang kanyang storage bag. Sinuri niya ito gamit ang kanyang espiritual na kamalayan. Bukod sa ilang espiritual na Jade card at ilang espiritual na Jade na nagkakahalaga ng milyon-milyon, mayroon lamang ilang mga pildores para sa pagpapagaling at paggaling. Walang anumang partikular na mahalaga. Gusha, para sa iyo itong storage bag. Ito ang mga samsam mo sa digmaan. Mas magiging madali para sa iyo na magdala ng pagkain sa hinaharap. Naglagay si Terence ng ilang Spirit Jade card at ilang Earth Opening Meat bago ibinato ang storage bag kay Gusha. Hindi sana magpapakilala si Gusha kay Terence. Nakangiti niyang pinasalamatan si Terence at itinago ang storage bag malapit sa kanya. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Gusto mo bang magpahinga rito o magpatuloy sa iyong paglalakbay? Lumingalinga si Gusha sa paligid. Ang maliit na isla ay naging sira-sira matapos itong masira ng libingan ng kidlat. Gayunpaman, hindi magiging problema kung gagamitin ito bilang lugar ng pahingahan. Pangunahin itong dahil sa iilang mga himpapawid na espiritong halimaw.
Dahil sa nakaraang labanan, hindi nila alam kung saan sila lumipad. Kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, hayaan na lamang nilang bumalik si Gushue sa kanyang tunay na anyo at maglakad sa dagat. Sa ganitong paraan, kailangan nilang magpahinga sandali. Patatagin mo muna ang lakas mo, saka tayo aalis. Ayaw pang magtagal ni Terence, pero kakalusot lang ni Gushue. Masyadong nagmamadali kung aalis ka ngayon. Siyempre, walang anumang pagtutol si Gushue. Agad siyang umupo nang nakakross ang mga paa at nagsimulang mag-cultivate. Pagkalipas ng wala pang isang oras, tuluyan na niyang naibalik ang kanyang lakas pagkatapos ng breakthrough at tumalon mula sa lupa. Boss, Terra na. Bumalik sa tunay niyang anyo si Gushue pagkatapos niyang magsalita at nahulog sa dagat. Sumakay si Terence sa likod ni Gushue, inayos ang kanyang sitwasyon, at sa wakas ay umalis na pabalik. Boss, hindi naman ako nagkamali, di ba? Mas mabilis ako kaysa sa 2 tanggang ibong iyon. Kung binuhat kita pabalik kanina, baka hindi natin nakasalubong ang 2 assassin na iyon. Matapos sumulong si Gushue, muling tumaas ang kanyang bilis ng malaki. Hindi bababa sa 2 beses siyang mas mabilis kaysa sa naunang 2 lumilipad na spirit beast. Hindi nakakapagtaka na nagsimulang magyabang ang lalaking ito. Huwag mo lang makuha ang atensyon ng kahit sinong halimaw sa dagat na nasa yugto ng paglikha sa lupa. Mas marami tayong kalaban sa dagat kaysa sa lupa. Hindi nang ahas si Terence na maging pabaya, pinalawak ang kanyang kakayahang espiritual hanggang sa limitasyon. Nakapatay na si Terence ng maraming makapangyarihang halimaw sa dagat sa labanan sa pinakahilagang isla, ngunit kung makakasalubong niya ang isang halimaw sa dagat na nagbubukas ng lupa rito, tiyak na mas mataas ang panganib kaysa sa 2 assassin ng Hidden Death Sect. Pagkatapos ng 1,000 milya, natagpuan ng Spirit Sense ni Terence ang isa pang lumilipad na Spirit Beast na humahabol sa kanya. Ang bilis nito ay mas mabilis pa kaysa kay Gushue, at malinaw na mas mataas ang antas nito kaysa sa 2 sa pinakahilagang isla. Gushue, mukhang nasa gulo na naman tayo. Walang pakialam na lumingon si Terence. May pakiramdam siyang paparating na ang lumilipad na Spirit Beast, pero hindi niya alam kung sino iyon. Boss, sino ba ang bulag para humanap ng gulo sa atin? Nasa sabik na si Gushue. Kung may naghahanap ng gulo, ibig sabihin ay maaari na naman silang lumaban. Ang labanan sa assassin mula sa Hidden Death Sect ay nagbigay kay Gushue ng tamis ng labanan. Umaasa na ngayon ang lalaking ito na may darating na naghahanap ng gulo at magbibigay sa kanya ng pagkakataong magsanay ng kanyang mga kasanayan. Hindi madaling makahanap ng ganitong malayang kapareha sa sparring. Kaya naman, kahit mukhang galit si Gushue, malugod naman siyang tumatanggap ng gulo. Baka nasa parehong direksyon lang. Dahan-dahanin mo ang takbo at hintayin silang makahabol. Bahagyang ngumiti si Terence habang patuloy niyang itinutuon ang kanyang spirit sense sa lumilipad na spirit beast. May 2 taong nakasakay dito, at pamilyar ang isa sa kanila kay Terence. Naalala niya na ang amo pala ang sumunod sa kanya pagkatapos ng subasta ng sangay ng pagtitipon ng mga espiritu. Ginamit ni Terence ang manifestasyon ng pulang alikabok upang magbalat kayo bilang si Shenren at nakuha ang sangay ng pagtitipon ng espiritu sa bulwagan ng subasta. Pagkatapos ng subasta, 4 na masters na nagbubukas ng bundok ang nag-iwan ng kanilang mga marka ng espiritu sa kanya, at 2 sa kanila, sina Tio Lee at Ober, ay patay na. Pamilyar si Lennon sa kanya, ngunit hindi niya kilala ang lalaking ito. 6,002. Nang mapagtanto ng lalaki na may mali, agad siyang umalis, kaya hindi ito masyadong pinansin ni Terence. Hindi niya inaasahan na mapabilang siya sa mga humahabol sa pagkakataong ito. Ang isa pa sa mga nakasakay sa lumilipad na spirit beast ay isang taong hindi pa nakikita ni Terence noon, ngunit tila nasa paligid siya ng tuktok ng bumubukas na kaharian ng bundok. 2 cultivator sa simula ng yugto ng pagbubukas ng bundok, talagang minamaliit nila ang mga tao. Boss, pwede mo ba silang ibigay sa akin? Hindi mas mahina ang espiritu ni Gushue kaysa kay Terence, kaya nakikita niya ang kanilang lakas. Gusto niyang hilahin silang 2 sa kanyang mga kamay sentimo, ang sarap lang sa pakiramdam na bugbugin sila ng ganito. Ang mga lumilipad na spirit beast na sinasakyan nila ay nasa mountain opening stage din. Huwag mong maliitin ang mga kalaban mo.
Matapos masaksihan ang kapangyarihan ng isang mid-stage Earth Splitter, wala nang gaanong respeto si Terence sa isang opening mountain practitioner, lalo na't sapat na ang lakas ni Gusha para harapin ang isang peak opening mountain. Iniisip ko kung masarap ba ang lumilipad na Spirit Beast. Boss, gusto mo bang subukan ang pag-ihaw ng lumilipad na Spirit Beast? Tumawa si Gusha at walang pakialam sa mga humahabol sa kanya. 3 yugto lang naman iyon ng pagbubukas ng bundok, ano ba ang problema? Magiging makabuluhan lang ang isang laban kung maraming kalaban. Matapos bumagal sina Terence at Gusha, mabilis na nahabol ng lumilipad na Spirit Beast at hinaranggan ang kanilang daan. Tama ang kutob ni Terence sa sentimo, darating na ito para sa kanya. Hindi nakaharang ang bubuting aso. Sino kayong dalawa, ang lakas ng loob niyong pigilan ako at ang amo ko. Malakas na ungol ni Gusha. Sabik na siyang kumilos sa unang senyales ng hindi pagsang-ayon. Master Linford, pasensya na sa pang-aabala sa iyo. Ang lumilipad na Spirit Beast ay lumulutang kalahating metro sa ibabaw ng dagat, ang mga pakpak nito ay nagdudulot ng mga alon. Ngumiti ang Peak Stage Mountain Splitter at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Terence, tila walang masamang intensyon. Lihim na nalungkot si Gusha. Hindi ba't nandito siya para lumaban? Hindi ba't sayang lang ang nararamdaman ko? Kailangan niya talaga ng bagbog. Sino kayong dalawa? Bakit ninyo ako hinahanap? Gaya ng kasabihan, huwag ninyong saktan ang nakangiting tao. Magalang ang kausap niya, kaya't ngumiti na lamang si Terence at ikinuyom ang kanyang kamao. Pasensya na sa pagiging walang galang. Galing kami sa Bliss Valley ng East Continent. Ako si Zane Holt, at ito si Horace. Ngumiti si Zane habang ipinakikilala ang kanyang sarili at si Horace, na kanina pa sumusunod kay Terence. Hindi nagpakita ng anumang poot ang dalawa, na para bang mga matandang magkaibigan sila na dumating para magpaalam kay Terence. Sa katunayan, hindi pa sila nagkita ng harapan ni Terence, kundi sa pangalang Shenren lamang. Noong nasa pinakahilagang isla kami, gusto naming bisitahin si Master Linford. Sa kasamaang palad, nasa loob ka ng saradong cultivation sa bahay ni Master Ram. Nang sa wakas ay lumabas ka, nabalitaan namin na umalis ka na sa pinakahilagang isla, kaya naabutan ka lang namin. Mabuti na lang at hindi namin abutan si Master Linford. Nang makitang walang sinabi si Terence, ipinaliwanag ni Zane kung bakit siya pumunta, ngunit hindi niya sinabi kay Terence ang gusto niyang gawin. Tumigil ka nga. Hindi mo ba nakikitang papunta na kami ng boss natin? Naiinip na itinaas ni Gusha ang kanyang katawan at naabutan ng lumilipad na Spirit Beast na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Hindi siya sanay na minamaliit ng iba. Hindi alintana ni Zane. Pinanatili niya ang kanyang magalang ngunit malayong ngiti at bahagyang tumango kay Gusha. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hinahanap ko si Master Linford para pag-usapan ang isang bagay. Kahit na hindi masyadong formal para pag-usapan ito rito, wala akong ibang pagpipilian kundi ang gawin ito. Mr. Jean, pakisabi naman ang nasa isip mo. Wala na tayong masyadong oras. Ngumiti si Terence, iniisip kung hinahanap ba nila siya para gumawa ng mga elixir. Kung puro pagpipino lang ng mga table tas ang pag-uusapan, hindi imposibleng pag-usapan ito. Dahil napakabilis ng kanilang mga lumilipad na Spirit Beast, maaari silang pumunta muna sa North Island ng magkasama. Hindi magiging problema ang makatipid ng oras at magpino ng isang pagen ng mga gamot. Kung gayon, hindi ako tatayo sa seremonya. Nandito kami ngayon para hilingin kay Master Linford na ibigay ang sangay ng pangangalap ng kaluluwa na nakuha mo. Tungkol naman sa presyo, tiyak na hindi kita hahayaang matalo. Ngumiti si Zane habang nakatingin kay Terence, ngunit may bahid ng pagnanais na pumatay sa kanyang mga salita. Nanlamig ang mukha ni Terence. Ang sanga ang ginamit niya para iligtas si Jenny. Paano nagawang hawakan ng 2 B** star na ito ang sanga? Pero ang tanong ay, paano nila nalaman na nasa kamay ni Terence ang sanga? Dahil sa kakaibang mundo ng mga mortal, ang pagkakakilanlan ni Shenren ay hindi kailanman makikita ng 2 tao sa simula pa lang. Mukhang nagkamali kayong dalawa, di ba? Kahit gusto ko rin ang sangay na nangangalap ng kaluluwa, hindi ko ito nagawang ibid. Mukhang maling tao ang nahanap ninyo para makipagkalakalan. Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit handa na ang kanyang puso na lumaban. Dahil ang 2 ito mula sa masayang lambak ay direktang lumapit sa kanya, dapat nilang siguraduhin na si Shenren ay si Terence.
Kung hindi, hindi nila masasaktan ng ganoon kadali ang isang Mystic Second Level Master. Master Linford, hindi kami nagsisinungaling sa harap ng totoong tao. Lahat kami ay may pahiwatig kung ang sangay ng pagtitipon ng kaluluwa ay nasa iyong mga kamay o hindi. Handa kaming magbayad ng mas mataas na presyo kaysa sa presyo sa subasta. Sapat na iyon para ipakita ang aming katapatan. Pinanatili pa rin ni Zane ang kanyang peking ngiti, ngunit ang kanyang tono ay hindi nakasinggalang ng dati. Master Linford, nagtataka ka ba kung paano namin nalaman na ikaw si Shenren? Si Horace, na tahimik lang sa lahat ng oras na ito, ay biglang sumingit, napakasimple lang talaga. Noong isang araw, nanalo ka sa bid para sa manifestasyon ng pulang alikabok, at kinabukasan, isang hindi kilalang Shenren ang lumitaw. Ang kagubatan ng Mayfly ni Shenren. Bukod doon, kahit tinanggal mo na ang marka ng aking spirit sense, mayroon pa ring mga talaan ng mga spirit tempering pills na inilagay mo para sa subasta. Sa buong pinakahilagang isla, bukod sa iyo at kay Ramlee, sino pa ang makakagawa ng spirit tempering pill? Nawala ng malay si Terence. Isa nga itong butas. Nang umalis siya sa pinakahilagang isla, hindi siya pumunta sa auction house para bayaran ang pill pampawi ng kaluluwa. Una, hindi na niya kailangan ng spirit jade ngayon, at isa pa, ayaw niyang mabunyag ang relasyon niya kay Shenren. Hindi niya inaasahan na sa paningin ng mga taong may lihim na motibo, ang tila mahigpit na planong iyon ay puno pala ng mga butas. Pero hindi mahalaga iyon na sentimo, basta't nakuha niya ang sangay ng pagtitipon ng espiritu, paano kung malaman ng iba na si Shenren ay si Terence? Dalawang yugto pa lang ito ng pagbubukas ng bundok, at iniisip pa rin ni Gusia na hindi sapat na kakaunti lang ang kalaban. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Umalis ka sa daan at huwag kang hamarang sa daanan ko. Hindi natatakot si Terence sa dalawang ito, pero hindi niya kailangang gumawa ng mga kaaway. Isa pa, hindi pa nga sila kumikilos. Master Linford, taos puso po kaming makipagkasundo sa inyo. Bukod sa sapat na kabayaran, makakamit nyo rin ang pagkakaibigan ng masayang lambak ng silangang kontinente. Minsan lang mangyari ang pagkakataong ito. Mayroon pa bang hindi ikinatutuwa ni Master Lin? Inalis ni Zane ang kanyang ngiti at nagkunwaring nagulat na para bang iniisip niyang isang malaking karangalan na para kay Terence na makipagkalakalan sa lambak. 6,003. Boss, ano ba ang Blissful Valley? Isang high-level na inidoro. Ang linaw nito. Sa tuwing kumakain ako ng sobra at sumasakit ang tiyan, nakakaramdam ako ng labis na tuwa pagkatapos kong ilabas ang lahat. Ito ay kilala lamang bilang bliss. Iyon ang ibig mong sabihin, hindi ba? Sinasadya ni Gusia na magsalita ng kalokohan para ipahiya ang Blissful Valley. Bukod sa hindi niya gusto ang pagkukunwari ni Zane, gusto rin niyang inisin ang kabilang panig para makapagsimula sila ng away. Natawa si Terence sa sarili niya. May panahon din ba si Gusia na kumain ng sobra? Wala talagang oras. Kamatayan ang hinahanap mo. Dumilim ang mukha ni Zane, at tuluyang nawala ang peke niyang ngiti. Itinaas niya ang kamay niya at sinuntok si Gusia. Isa lamang itong dragon na ahas dagat sa maagang yugto ng pagbubukas ng kaharian ng bundok. Akala ba nito ay hindi ito matatalo sa dagat? Dahil kasama silang dalawa at isang aerial spirit beast, wala ni isa sa kanila ang mas mahina kaysa kay Gusia. Kung alam lang ni Zane na kakapatay lang nina Terence at Gusia ng dalawang Earth rank killer mula sa Hidden Death Sect, hindi niya sana naisip ang gawin iyon. Gusia, iiwan ko na sa iyo. Mga lumang patakaran, tapusin mo na agad ang laban. Bahagya nang umiti si Terence, nanlamig ang mga mata. Dahil may ginawa ng hakbang ang kabilang panig, hindi na kailangang maging magalang. Huwag kang mag-alala, boss. Gagawin ko ang tama. Tuwang-tuwa na sigaw ni Gusia. Sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling at maipapakita na niya ang kanyang mga kasanayan. Tinapik ni Terence ang kanyang mga paa at tumalon sa ere, na nagbigay daan kay Gusia na gamitin ang kanyang lakas hanggat maaari. Ang kailangan na lang niyang gawin ay suportahan si Gusia mula sa gilid. Naharangan ng isang namuong bola ng tubig sa hangin ang kamao ni Zane. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang malaking ulo ni Gusia ay dumaan sa nagkalat na tubig at agad na lumitaw sa harap ni Zane. Sumigaw ang lumilipad na spirit beast at ikinumpas ang mga pakpak nito. Agad itong umangat ng ilang talampakan at bahagya na lamang naiwasang ang biglaang pag-atake ni Gusia.
Kung hindi dahil kalamangan nito sa bilis, malamang ay natapon na sa dagat ni Gusha ang lumilipad na Spirit Beast at si Zane. Paano nangyari iyon? Ang lakas talaga nito. Gulat na gulat si Zane. Kahit na nawasak na ng kamao niya ang water ball ni Gusha, medyo manhid pa rin ito. Malinaw na hindi mas mababa ang lakas ni Gusha sa kanya sa pakikipaglaban. Gusto sanang atakihin ni Horace si Terence sa ere, pero dahil hindi maganda ang sitwasyon, nakipagtulungan na lang siya kay Zane para harapin muna si Gusha. Habang umuungal ang dragon, hindi mabilang na mga haligi ng tubig ang tumaas sa kalangitan at bumuo ng isang malaking hola. Patuloy nitong pinipigilan ang espasyong maaaring pasukan ni Zane at ng iba pa. Sa isang iglap lang, nagsimulang magmukhang medyo kawawa ang lumilipad na Spirit Beast. Kung hindi lang dahil sa magkasanib na pagsisikap ni Zane at Horace na harangan ang maraming haligi ng tubig, baka natama na ito ng hola ng haligi ng tubig ni Gusha. Kailan pa natutunan ni Gusha ang galaw na ito? Napakalakas niya talaga. Lihim na natuwa si Terence. Ginamit niya ang kanyang chi para lumipad ng malayo at naghagis ng isang kahon sa dagat mula sa kalawakan ng Jade, at marahang lumapag sa ibabaw. Hindi na nakikita ng mata ang sitwasyon sa hola ng haligi ng tubig. Mabuti na lang at malinaw pa ring nararamdaman ng banal na pandaman ni Terence ang lahat ng pagbabago. Sa lakas ni Gusha, kahit na mayroon na siyang kalamangan ngayon, hindi ito agad-agad na tagumpay. Sa katunayan, bahagyang nakamit ni Gusha ang kalamangan dahil sa karagatan at sa hindi inaasahang galaw na ito. Kung pag-uusapan ang aktwal na lakas sa pakikipaglaban, malayo pa rin niya kaya supulan ang tatlong eksperto sa pagbubukas ng yugto ng bundok ng sabay-sabay. Ha. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Lolo Liger mo ngayon? May paparating pang mas malalakas, kunin mo na to. Naririnig ni Terence ang masayang tawa ni Gusha mula sa malayo. Tila nagsasaya ang lalaking ito sa pakikipaglaban, at halatang tumataas ang aura ni Gusha habang nagaganap ang labanan. Dati sa isla, napatatag lang ni Gusha ang kanyang cultivation base matapos bahagyang sumulong. Tila hindi pa niya lubos na natutunaw ang mga kaalamang ibinahagi sa kanya ng apoy na ibinahagi sa kanya ng Phoenix. Ngayon, sa pamamagitan ng matinding labanan, lalo pa niyang pinahuhusay ang lakas ni Gusha. Marahil, kung gusto niyang umangat sa isa pang antas, hindi magiging mataas ang tsansa na makarating sa tuktok ng unang yugto ng Mountain Split Realm. Gayunpaman, kahit papaano, maaari niyang ganap na patatagin ang kanyang lakas sa unang yugto ng Mountain Split Realm at magkaroon ng pagkakataong sumulong anumang oras. Hindi masyadong binigyang pansin ni Terence ang matinding labanan sa hola ng haligi ng tubig. Matapos masigurong kaya ito ni Gusha, inilabas niya ang halos lahat ng kanyang banal na sentido upang subaybayan ang mga galaw sa nakapalibot na dagat. Tutal, nasa teritoryo sila ng mga halimaw sa dagat. Ang mga pagbabago-bago ng labanan ay maaaring makaakit ng atensyon ng mga halimaw sa dagat. Lumalabas na hindi naman pala kailangan ang pag-aalala ni Terence. Sandali pa lang ang nakalipas, at mayroon ng halimaw sa dagat na mabilis na papalapit sa kanila. Hindi rin naman ito mahina-asentimo, nasa tuktok na ito ng gitnang yugto ng pagkahati ng bundok. Kung matuklasan ng halimaw sa dagat sina Terence at Gusha, magiging malaking problema ang kanilang paglalakbay. Maliban kung mapatay nila ang halimaw sa dagat sa lalong madaling panahon, hindi sigurado si Terence kung may iba pang mga halimaw sa dagat na paparating. Tutal, wala namang ibang bagay sa dagat maliban sa mga halimaw sa dagat. Kahit ano paman, ayaw ni Terence na ang paglitaw ng halimaw sa dagat na ito ay makagambala sa mabilis na paglakas ni Gusha. Kaya't marahan siyang tumalon at itinago ang kahon sa tubig, at nagpakawala ng arko ng kidlat upang salubungin ang halimaw sa dagat. Pagkatapos ng ilang kislap, nagbanggaan sina Terence at ang halimaw sa dagat, at sumabog ang nagliliyab na apoy na bagwa palm. Ang mga mata ng halimaw sa dagat sa tuktok ng gitnang yugto ng nahati na kaharian ng bundok ay nagpakita ng bahagyang paghamak. Gamit ang isang fire attribute martial technique sa dagat. May sira ba ang utak ng lalaking ito? Hindi mo ba alam na karamihan sa mga halimaw sa dagat ay water type? Medyo natakot ang halimaw sa dagat dahil sa teknik ni Terence na makatakas gamit ang thunder, pero hindi niya inaasahan na gagamit si Terence ng fire element martial skill sa laban, at isa itong simple at mababang antas ng martial skill. Medyo minamaliit niya si Terence.
Malamang hindi niya narinig ang tungkol kay Zayden at sa Fire Phoenix na sumisira sa daluyong ng halimaw sa dagat sa isang galaw lang, kung hindi ay hindi niya minamaliit si Terence. Sa simula, ang nagliliyab na apoy ng Bagua Palm ay hindi masyadong mataas ang antas, ngunit ito ay isang bagong kasanayan na nilikha ni Terence matapos pagsamahin ang dalawang kasanayan. Kinailangan niyang alamin ang iba pang mga trick, at habang tumataas ang kanyang lakas, tumataas din ang kapangyarihan nito. Madali para sa kanya na maging hindi matatalo sa parehong antas, at ito ay lubhang kapakipakinabang sa pakikipaglaban sa mga nasa mas mataas na antas. Ang dahilan kung bakit niya piniling gamitin ang palad sa dagat ay upang subukan ang kanyang teorya. Nang nakikipaglaban siya kay Hyufeng, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng palad ay mas malakas kaysa dati matapos pagsamahin ang dalawang apoy ng pagpipino. Totoo ngang kayang supalan ng tubig ang apoy, ngunit sa sitwasyon kung saan ito ay isa lamang patak sa karagatan, kayang sunugin pa rin ng apoy ang tubig ng tuyo. Medyo nakangising kutsa ang halimaw sa dagat, kaya medyo casual lang ang pag-atake nito. Hindi na nito kailangang maging alerto laban sa isang taong cultivator na nasa tugatog ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm na gumagamit ng mga teknik ng Fire-type martial arts. Isang 10 metrong taas na alon ang biglang bumangon, binalot ang espasyo sa paligid ni Terence. Maliban kung gagamitin niya ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat para agad na umatras, kakailanganin niyang harapin ang mga alon ng pag-atake, na bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. 6,004. Mga langgam ng sangkatauhan, wala kayong lugar para mabuhay sa karagatan. Pang-uuyam ng halimaw sa dagat, ngunit sa sumunod na sandali, hindi na niya maipagpatuloy. Ang walang katapusang apoy ay kumalat sa 10 metrong taas na alon na parang apoy sa prairie. Habang papalapit ito sa katawan ni Terence, lalong humihina ang alon. Sa huli, tuluyan itong naglaho, naiwan na lamang ang isang malaking ulap ng hamog. Hindi nagbago ang momentum ni Terence, at hindi rin siya napigilan ng atake ng halimaw sa dagat. Ang kapangyarihan ng mabangis na apoy na Bagua Palm ay tumaas sa sukdulan nito. Walang malakas na pagsabuge sentimo, hindi man lang nagkaroon ng oras ang halimaw sa dagat para gumanti dahil sa maling kalkulasyon nito sa lakas ni Terence. Pinanood nito ang pagtama ng palad ni Terence sa noo nito, at ang marahas na apoy ay hindi agad sumabog, kundi sumugod sa katawan nito. Kung isa itong normal na martial arts na may elemento ng apoy, mamamatay ito sa sandaling madikit ito sa ibabaw ng katawan ng halimaw sa dagat, lalo na't makapasok sa katawan nito. Gayunpaman, ang nagngangalit na palad ni Terence na may 8 trigram na apoy ay hindi kasing simple ng inaakala. Nang mapagtonto ng halimaw sa dagat na ito ay masyadong pabaya, tapos na ang lahat. Sinunog ng mabangis na apoy ang lahat ng meridian sa katawan ng halimaw sa dagat. Isa itong makapangyarihang nilalang sa tuktok ng gitnang yugto ng nahating kaharian ng bundok, ngunit para itong langgam sa harap ni Terence. Hindi nito kayang harangan kahit isang galaw at namatay. Nagpakawala ng hininga si Terence, nakakaramdam ng lubos na kasiyahan. Ang mabangis na apoy na Bagua Palm ay isa sa mga kasanayang komportable siya. Akala niya dati ay wala itong silbi laban sa mga kalaban na mas mataas ang antas, ngunit ngayon ay parang hindi na sayang ang itapon ito. Hindi rin binitawan ni Terence ang katawan ng mid-stage peak stage si Beast Sentimo, itinapat niya ito sa Jade Space. Tutal, ang pag-iwan dito ay makakaakit lamang ng mas maraming si Beast. Bumalik ang banal na pakiramdam ni Terence sa tabi ni Gusha. Nakulong pa rin sina Zane at ang iba pa sa hola ng haligi ng tubig, ngunit silang dalawa at ang lumilipad na Spirit Beast ay mga master pala. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta, napanatili nila ang kanilang posisyon at kapantay na nila si Gusha. Mukhang walang paraan para matukoy ang mananalo sa maikling panahon. Naabot na rin ng lakas ni Gusha ang limitasyon nito. Kalkula ni Terence sa kanyang puso o sentimo, ang pananatili rito ay tiyak na magdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa ikabubuti. Panahon na para sirain ang balanse sa pagitan ng dalawang panig. Gusha, kailangan na nating umalis agad. Magsikap tayo para maalis sila. Kumislap ang mga arko ng kidlat at bumalik si Terence sa labas ng labanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng 10 arko ng kidlat na kasing kapal ng braso sa hola ng haligi ng tubig. Ang mga arkong kidlat na ito ay hindi sapat upang magdulot ng nakamamatay na pinsala, ngunit hanggat natatamaan nila ito, tiyak na mapaparalisa nila ang kabilang panig at maaantala ang kanilang mga galaw.
Ito ang pinakaangkop para basagin ang pagkakatabla. Boss. Pasensya na, hindi ko natapos agad ang laban. Medyo nahiya si Gucio nang makita niyang lumalaban si Terence. Sabi niya kaya niya itong ayusin ng mabilis ng mag-isa, pero kailangan pa rin niya ang tulong ng kanyang boss. Paano niya magagawang humingi ng laban sa hinaharap? Sumabog si Gucio gamit ang kanyang buong lakas at kinontrol ang sitwasyon sa tulong ng arko ng kidlat ni Terence. Natarante at napahiya sina Zane at Horace. Tumigil ka. Master Linford, tumigil ka na. Kasalanan namin ito ngayon, patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Natakot si Zane nang walang malay. Mabilis niyang ibinoka ang kanyang bibig at humingi ng kapayapaan. Nakalimutan na niya kung gaano siya ka-arrogant noon. Master Linford, ang masayang lambak ay handang makipagkaibigan sa iyo. Wala kaming anumang matinding sama ng loob sa pagitan natin. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Nang aminin ni Zane ang pagkatalo, mabilis na sumunod si Horace. Hindi madaling mag-cultivate hanggang sa yugto ng pagbukas ng bundok. Hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang buhay para sa isang walang kabuluhang maliit na bagay at mukha. Maganda ang sanga ng pagtitipon ng espiritu, pero kailangan niyang buhay para magamit ito. Walang pakialam si Gucio sa pagsuko ng dalawang ito. Hanggat hindi nagsasalita ang kanilang amo, patuloy silang mag-aaway hanggang sa sila ay maubos. Sumuko ka na agad sa paglaban, kung hindi ay papatayin ka namin. Lumitaw si Terence sa tabi ni Gucio na parang multo at malamig na tiningnan sina Zane at Horace. Hindi sana titigil si Terence kung hindi niya naramdaman ang dalawa pang halimaw sa dagat na papalapit ng mabilis. Dahil parami ng parami ang mga halimaw sa dagat na nagbibigay pansin sa labanan, hindi ito ang tamang panahon para manatili. Nakaramdam ng lamig sa puso sina Zane at Horace. Nagkatinginan sila at tumigil sa paglaban ng may pagsunod. Si Gucio lamang ay sapat na upang labanan sila. Kay Terence, makakapigil lamang sila ng ilang hininga kung hindi sila susuko. Ibinalik ni Terence ang kanyang kamay at kumuha ng 3 itim na tableta. Ito ay isang lason na ginawa niya noong siya ay nagpa-practice, at perpekto ito para sa pagkontrol sa mga taong takot sa kamatayan. Kainin ninyo itong lason. Hanggat kasiya siya ang inyong pagganap, natural na ibibigay ko sa inyo ang panlunas. Diretsyong sinabi sa kanila ni Terence na ito ay lason, at wala silang pagpipilian kung gusto pa nilang mabuhay. Nagkatinginan muli sina Zane at Horace at nakita ang kawalan ng magawa sa mga mata ng isa't isa. Wala silang ibang magawa kundi yumoko. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan muna nilang isuko ang kanilang mga buhay. Silang dalawa ay mga taong mapagpasyahan. Dahil alam nilang hindi sila makakapigil, ininom na lang nila ang lason at nilunok ito. Kumain din ng isa ang lumilipad na spirit beast. Gucio, sumakay ka sa aerial spirit beast. Sigaw ni Terence at naunang tumalon sa lumilipad na spirit beast. Agad na naganyong tao si Gucio at tumalon din. Medyo maluwag ang likod ng lumilipad na spirit beast na ito, sapat na para sa 4 na tao na makasakay ng hindi nakakaramdam ng siksikan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi nagpatuloy si Terence sa pagpatay. Kung may lumilipad na spirit beast, mas magiging madali para sa kanya na maalis ang mga sea beast. Tara na. Gamit ang pandaman ni Terence, hindi lang 2 halimaw sa dagat ang papalapites sentimo, mahigit 10 sila. Kung hindi siya aalis ngayon, tuluyan na siyang malalantad. Nabigo si Zane, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Mabilis niyang sinenyasan ang lumilipad na spirit beast na sundin ang mga tagubilin ni Terence. Hindi biro ang lason. Naramdaman niya ang lakas ng lason pagkainom niya nito. Humiyaw ng mahina ang aerial spirit beast, ikinumpas ang mga pakpak, at mabilis na lumpad patungong timog. Bagamat may 2 pang tao, hindi naapektuhan ang kanilang bilis. Maya-maya, ang mga halimaw sa dagat na nagtipon-tipon sa paligid ay wala na sa saklaw ng spirit sense ni Terence. Ang mga halimaw sa dagat na nakasalubong niya sa daan ay hindi interesado sa mga lumilipad na spirit beast, kaya ang paglalakbay patungong North Island ay kalmado at payapa. Nagmamadali si Terence na bumalik sa gitnang isla, ngunit dahil papunta siya sa hilagang isla, kinailangan niya manatili sandali upang bisitahin ang Truet, hanapin ang hari ng basura upang makagawa ng mga pakpak na may bilis ng multo, at tingnan kung mapapabilis niya ang bilis ng pagsasanib ng lumilipad na platito gamit ang mabituing kalangitan na umaagos na parang gintong apoy. Maaari ka nang umalis.
Pupunta ako sa East Province sa loob ng 1 taon. Isasaalang-alang ko ang pagbibigay sa iyo ng panlunas pagkatapos kong makita ang iyong pagganap. Lumapag sina Terence at Gusha sa isang tahimik na dalampasigan sa North Island at kumaway kay Zane at sa iba pa palayo. 6,005. Master Linford, sa tingin mo ba ay maaari ka naming sundan para mapakinggan namin ang iyong mga turo anumang oras? Gayunpaman, hindi kami nagmamadaling bumalik sa silangang lalawigan. Dahil mayroon kang planong ito, maaari mo na kaming isama pagbalik mo. Maingat na ngumiti si Zane, umaasang papayagan sila ni Terence na manatili. Napakalakas ng lason kaya kung hindi pupunta si Terence sa silangang kontinente sa loob ng 1 taon at hindi siya mamatay, kanino sila pupunta? Kahit pa talagang pumunta si Terence sa silangang kontinente, sino ang nakakaalam kung mahahanap niya sila? Kaya ang pinakaligtas na gawin ay sundan ng malapitan si Terence. Tama si Senior Brother Howe. Handa kaming sumunod kay Master Linford. Kung mayroon kang mga utos na kailangang gawin, maaari mo itong ibigay sa amin. Tiyak na gagawin namin ang aming makakaya para kay Master Linford. Ipinahayag din ni Horace ang kanyang opinyon. Pareho sila ng ideya ni Zane na sentimo, kailangan nilang sundan si Terence kahit ano pa ang mangyari. Kailangan nilang tumambay sa harap ni Terence araw-araw. Marahil ay hindi magtatagal bago niya sila matulungan na mag-detox kapag nasa magandang mood siya. Hindi man lang siya makahanap ng makakasama. Napakamot ng ulo si Terence. Ayaw niyang kunin ang dalawang ito bilang mga tagasunod. Hindi niya sila pinabayaan dahil gusto niyang makaalis agad sa lugar ang isang mabilis na lumilipad na spirit beast. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, nadama niya na hindi naman masamang maging tagasunod niya ang dalawang eksperto sa pagbubukas ng bundok na ito. Maraming bagay ang hindi niya kailangang alalahanin, at mayroon din siyang sapat na tauhan at kakayahan upang makumplito ang mga ito. Sige, dahil gusto mo akong sundan, sumunod ka na lang. Pero sa ngayon, kailangan mo munang maghintay dito ng masunurin. Bawal kang pumasok sa teritoryo ng North Island. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi nagatubili si Terence. Inayos niya ang paghihintay sa kanya ng dalawa sa dalampasigan bago bumalik sa isla. Huwag kang mag-alala, Master Linford. Hindi kami tatakbo kung saan-saan. Maghihintay lang kami rito. Yumuko ng may paggalang sina Zane at Horace. Kontento na sila na maaari silang manatili. Tungkol naman sa panlunas, makukuha rin nila ito kalaunan. Dahil ayaw ni Terence na sumunod sila kay Beidou, pwede na lang silang manatili rito. Ano man ang mangyari, wala namang gaanong mapupuntahan sa isang mahirap at liblib na lugar tulad ng North Island. Tama, sa paningin ng mga tao sa East Continent, ang North Island ay isang mahirap at liblib na lugar. Maging ito man ay dahil sa densidad ng espiritual na enerhiya o sa karaniwang antas ng lakas, hindi na ito dapat banggitin. Tanging ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, ang Truet, ang maituturing na isang kahangahangang figure. Bumalik si Terence sa North Island, at ang unang taong gusto niyang bisitahin ay si Truet, at tinanong din kung kailan aalis si Natalie patungong silangang kontinente. Senior Brother Linford, pasensya na po talaga. Ang Pavilion Master at ang dalaga ay kasalukuyang tumatanggap ng panauhin. Hindi convenient para sa kanila na makita kayo sa ngayon. Kung may oras kayo ngayong gabi, nais kayong imbitahan ng Pavilion Master para sa isang pag-uusap. Magalang na sabi ng isang batang disipulo habang nakatayo sa tabi ni Terence sa reception room. Bagamat disipulo si Terence ng Green Cloud Pavilion, isa pa rin siyang alamat sa mga nakababatang henerasyon sa North Island. Halos kapantay ng reputasyon ni Gangyang Jia ang kanyang reputasyon, kaya hindi nang ahas ang disipulong ito na maliitin si Terence. Dahil masyadong abala ang Pavilion Master, bibisitahin kita ulit mamayang gabi. Salamat sa impormasyon, Junior Brother. Tumayo si Terence at ikinuyom ang mga kamao sa disipulo bago umalis kasama si Gusha. Boss, napakagaling ba nitong tinatawag na Pavilion Master? Hindi ko man lang siya nakita. Malungkot na bulong ni Gusha. Sa loob-loob niya, walang sino man sa mundo ang kasing lakas ng kanyang boss. Ngayong personal na siyang dinalaw ng kanyang boss, hindi na siya pinakinggan. Isa itong kalokohan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Si Pavilion Master Salter ay isang elder na iginagalang ko. Abala siya araw-araw, kaya normal lang na hindi siya makaalis.
Hindi mo ba narinig na libre siya sa gabi? Tinitigan ni Terence si Gusha. Madaldal ang lalaking ito. Ayos lang kung makasakit siya ng damdamin ng mga taong walang kaugnayan sa kanya, pero masama kung makasakit siya ng damdamin ng isang taong iginagalang niya. Binawi ni Gusha ang kanyang ulo at humajejek ng mahina. Agad niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Kaya ikaw ang nakatatanda ng amo. Kung gayon, ikaw ang nakatatanda ko, si Gusha. Bibisitahin ka ulit namin mamayang gabi. Iniisip ko kung ililibre mo kami ng hapunan o kung ano paman. Kanina sa guest room, uminom si Gusha ng tsaa at merienda mula sa mataas na pavilion. Pakiramdam niya ay hindi naman masama ang lasa, kaya nagplano na siya para sa hapunan. Pinili ni Terence na huwag pansinin ang mata ko at dumiretso sa kuweba kung saan nagpapanday ang hari ng Basura Sentimo, malamang naroon ang lalaki sa pandayan. Napakabilis nilang dalawa at nakarating agad sa kuweba. Madali lang na nalagpasan ni Terence si Gusha sa restriction at sinuri gamit ang kanyang spirit sense. Natagpuan niya ang hari ng basura na nakatitig sa pool. Kuya Linford, nakabalik ka na ba? Mararamdaman ito ng hari ng basura kapag may dumaan sa restriction, at labis siyang natuwa nang makita si Terence. Ilang araw pa lang ang nakalipas, kailangan mo pa bang maging ganito ka-excited? Ngumiti si Terence at itinuro si Gusha, ito ang bago kong nakababatang kapatid, si Gusha. Ikinagagalak kong makilala ka, ako si Wang Lanpo. Matatawag akong hari ng basura ni Brother Liger, ganoon ang tawag sa akin ng lahat. Mabilis na binati ng hari ng basura si Gusha ng isang kamao. Ang mga makakasunod kay Terence ay pawang nasa iisang panig kaya hindi na kailangang maging masyadong magalang. Mukhang mabuti kang tao. Tawagin mo na lang akong Gusha. Kung may maglalakas loob na mga api sa iyo sa hinaharap, pumunta ka ng direkta sa akin. Tutulungan kitang bugbugin sila. Tinapik ni Gusha ang kanyang dibdib, hindi nakakalimutang maghanap ng mga potensyal na pagkakataon para lumaban. Sige. Hindi alam ng hari ng basura kung paano sasagot ng ilang sandali, kaya bahagya na lamang siyang sumang-ayon. Sa katunayan, pagkatapos ng pag-angat ni Terence, kakaunti ang mga taong nang-ahas na apihin siya. Sa pangangalaga ni Natalie at Melvin, ang hari ng basura ay namumuhay ng maayos sa nakalipas na 2 taon, at hindi siya kailanman binubuli. Tutal, wala naman siyang posisyon tulad ni Randolph at ng kawawang lalaki, kaya walang hahanap ng gulo sa kanya nang walang dahilan. Kahit ano paman, mabuti ang intensyon ni Gusha, at nagpapasalamat ang hari ng basura para doon. Kung alam niyang naghahanap lang ng pagkakataon si Gusha para lumaban, ano kaya ang iisipin niya? Kuya Wang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa lalaking ito. Pumunta ako rito para hanapin ka dahil mayroon akong pakpak ng multo na kuliglig. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Terence at diretsong tungo ang punto, kinuha ang kahon ng jade na may pakpak ng multo na kuliglig. Lumiwanag ang mga mata ng hari ng basura. Interesado rin siyang gumawa ng mga pakpak na parang multo, ngunit mayroon na siyang lahat ng iba pang materyales maliban sa mga pakpak na parang kulubot, na siyang pinakamahalaga. Dahil dito, natutokso siyang gumawa. Ngayong nakuha na niya ang mga pakpak na parang kulubot, maaari na siyang magsimulang gumawa ng mga pakpak na parang kulubot. Masaya siya. Parang pakpak talaga ng multo na cicada. Ang perpekto. Kinuha ng hari ng basura ang kahon ng jade at maingat na binuksan ang takip. Hindi niya napigil ang pumuri sa mahinang boses. Kapatid na Wang, nandito na ang mga materyales para sa mga ghost speed wings. Gaano katagal kaya bago magawa ang mga ito? Labis na nag-alala si Terence tungkol dito. Kapag nakuha na niya ang mga ghost speed wings, tataas ng malaki ang kanyang kakayahang kumilos. Labanan man o pagtakas, tiyak na mapapahusay nito ng ilang beses ang kanyang kahusayan. Makapangyarihan ang teknik ng pagtakas mula sa kidlat, at nagbigay daan ito kay Terence na gamitin ang mga kidlat upang maglakbay sa himpapawid sa napakabilis na bilis sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang paggamit ng mga kidlat ay kumokonsumo ng tibay at purong chi, at hindi niya ito magagamit ng walang hanggan. 6,006. Bagamat mayroon siyang espasyo sa Jade Pendant bilang pandagdag, kakailanganin ng kaunting panahon bago ito ma-convert sa pisikal na lakas at tunay na chi, at magkakaroon ng cooldown period sa pagitan. Gamit ang mga Ghost Speed Wings, perpekto niya itong mapapalitan at may kokonekta.
Ang epekto ay hindi kasing simple ng isa plus isa katumbas ng dalawa. Ang mga pakpak na may bilis ng multo ay aabutin lamang ng ilang araw. Para maging eksakto, dapat itong tumagal ng mga 5 araw. Kung nagmamadali ka, kapatid na Linford, maaari kong bilasan at subukang tapusin ito sa loob ng 3 araw. Nagkalkula ang hari ng basura sa kanyang isipan at binigyan si Terence ng oras na nasiyahan siya. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw, makukuha na niya ang mga pakpak ng ghost speed. Ano pa ba ang dapat ikadismaya? Hindi ba niya nakita na ang bukol sa forging pool ay naroon na ng 2 hanggang 3 taon? Huwag kang mag-alala, magdahan-dahan ka lang. Perpekto ang hinahanap namin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay habang nakangiti. Hindi mahalaga kung 3 o 5 araw, hindi mahalaga sa kanya. Kailangan niyang bumalik sa gitnang isla, kaya hindi makatutuhanang maghintay dito ng ilang araw. Makukumpleto na ang mga Ghost Speed Wings pagbalik ni Terence mula sa Nakajima, at magagamit niya ito kapag pumunta na siya sa silangang kontinente. Haha, tama si Kuya Linford. Perpekto ang hinahanap natin. Tumawa ang hari ng basura. Tumama sa isip ang mga sinabi ni Terence. Kung hindi dahil sa paghahangad ng perpeksyon, paano makukuha ni Wang Lanpo ang titulong hari ng basura gamit ang kanyang kakayahang magpanday? Ang pagkakaroon ng kaibigang tulad ni Terence, kahit isa lang, ay isang malaking biyaya sa buhay. Kuya Linford, sisimulan ko ng linangin ang mga pakpak na may bilis ng multo. Halika at hanapin mo ako sa loob ng ilang araw. Bibigyan kita ng isang perpektong pares ng pakpak. Malapit nang magsimulang magtrabaho ang hari ng basura. Teka, hindi mo kailangang magmadali. Kararating ko lang, at nagahanda na si Kuya Wang na yayain akong umalis. Tumawa si Terence habang nakatingin sa hari ng basura. Tama ang salitang, baliw sa pagpapanday. Hindi. Kung gusto ni Kuya Linford na manatili, ayos lang. Sa tulong mo, baka mapabilis nito ang pag-unlad. Ikinumpas ng hari ng basura ang kanyang kamay para ipakita na wala siyang balak na itaboy siya, ngunit kailangan pa rin niyang simulan agad ang pagpino ng mga pakpak na may bilis ng multo. Hoy, hari ng basura, hiniling mo sa amo na manatili at tumulong. Gusto mo ba akong palayasin? Hindi hanggal si Gusha. Agad niyang nakuha ang pangunahing punto na sa tingin niya ay totoo. Tumingin ang hari ng basura kay Gusha at ngumisi, ngunit hindi ito nagsalita. Hoy, hari ng basura, akala ko mabait kang tao ngayon lang. Mali ba ang nakita ko? Nagkunwaring hindi natuwa si Gusha, ngunit agad siyang komandat sa hari ng basura. Nagkatinginan silang dalawa at nagtawanan. Kung pag-uusapan ang pagiging pamilyar, hindi talaga maihahambing si Terence kay Gusha. Sige, Gusha, tumigil ka na sa pang-aasar. May pag-uusapan pa ako kay Kuya Wang. Nakangiting saway ni Terence habang kinukuha ang lumilipad na platito na nakabalot sa mabituing langit na nagliliyab na ginto at iniabot ito sa hari ng mga basura. Ha! Ito ang mabituing langit na umaagos ang apoy na ginto. Nagliwanag ang mga mata ng hari ng basura. Kinuha niya ang lumilipad na platito at buong pagmamahal itong binaliktad. Maganda ang mata ni Brother Wang. Gusto kong malaman kung gaano katagal bago mag-fuse ang dumadaloy na apoy ng ginto sa mabituing kalangitan. Maaari mo bang dagdagan ang bilis? Itinuro ni Terence ang lumilipad na platito at tiningnan ang hari ng basura ng may pananabik. Hanggat natapos ang pagsanib ng lumilipad na platito sa ginto, mas magiging mabilis ang magiging bilis ni Terence. Ginawa ba ni Miss Han ang lumilipad na aparatong ito? Talagang estilo niya yan, napakagandang gawa. Pagdating sa pagpapanday, malamang mas mataas pa ang talento ni Miss Han kaysa sa akin. Bumantong hininga ang pagod na si King at tumango kay Terence, Kuya Linford, medyo sobra na ang ginamit mong gintong nagliliyab sa mabituing kalangitan. Gaya ng kasabihan, ang labis na paggamit ay kasing sama ng hindi paggamit. Kaya nga pinapabagal nito ang proseso ng pagsasanib. Kung hindi, base sa kasalukuyang sitwasyon, dapat ay tapos na ang pagsasanib. Masyado ba? Kumurap si Terence. Hindi niya inakalang ganito pala ang magiging dahilan.
Mabuti na lang at hindi niya naubos ang buong bola ng mabituing kalangitan na umaagos na apoy sentimo, kalahati ay sobra na. Alam ng Diyos kung gaano katagal bago niya magamit lahat. Hindi mahirap tapusin ang fusion sa lalong madaling panahon. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Kakailanganin ko lang kunin ang sobrang Starry Sky Flow ang Flame Gold. Sa tingin ko aabutin ito ng 2 oras. Pero sana maibigay sa akin ni Kuya Linford ang nakuha na Starry Sky Flow ang Flame Gold. Makakadagdag ako ng kaunti sa Ghost Speed Wings. Mas mabilis ito. Hindi maalis ng hari ng junk ang tingin sa Flying Saucer Sentimo, hindi man lang niya tiningnan si Terence. Walang problema. Kung wala kang sapat na mabituing langit na umaagos ang apoy na ginto, mayroon pa akong mas marami rito. Siyempre, agad na sumang-ayon si Terence sa Sentimo, ano ang dahilan niya para tanggihan ang isang bagay na ganito kaganda. Habang iniisip kung paano niya magagamit ang na-upgrade na flying saucer sa loob ng 2 oras, tuwang-tuwa si Terence. Mula ngayon, hindi na niya kakailanganing gumamit ng mga lumilipad na spirit beast o mga battleship para maglakbay sa pagitan ng mga isla. Maaari na lang niyang gamitin ang flying saucer Sentimo, napaka-convenient nito. Tama na. Nakalkulo ko na kung sobra pa. Kung kailangan ko pa, hihingi ako sa iyo. Ikinumpas ni Trash King ang kanyang kamay. Hindi niya kailangang maging magalang kay Terence. Hanggat kailangan niya ito para sa pagpapanday, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ito kay Terence, gaano man ito kahalaga. Kapatid na Wang, tingnan natin kung mapagsasama ang 2 maskarang ito. Kinuha ni Terence ang pulang alikabok at ang maskarang may libong sinulid at ibinigay ang mga ito sa mga balumbon. Ang maskarang may libong sinulid ay isang maskarang ginagamit ni Terence noon, ngunit habang lumalakas siya at humaharap sa mas malalakas na kalaban, ang kahinaan ng mababang antas ng maskara ay lalong nagiging halata. Nawala na ang layunin nito sa pagbabalat kayo ng mga tagapagtanim sa pagbubukas ng yugto ng bundok ng Profound, at iyon ang dahilan kung bakit niya binili ang maskarang nagpapakita ng pulang alikabok. Pero ayaw itapon ni Terence ang maskara matapos magkaroon ng manifestasyon ng pulang alikabok Sentimo. Mas maganda sana kung may maidagdag siyang isa pang pamilyar na mukha sa manifestasyon ng pulang alikabok kung mapagsasama niya ang mga ito. Napakaganda ng maskarang ito. Maganda ang kalidad. Kuya Linford, sapat na siguro ito para sa iyo, di ba? Maaaring walang magandang resulta ang pagsasanib, kaya bakit mo pa pag-iisipan pang pagsamahin ang 2 maskara? Maingat na ibinaba ng luma at pagod na si King ang flying saucer at pinagkumpara ang 2 maskara bago tumingin kay Terence ng kakaiba. Dahil sa kakayahan ng pagpapakita ng pulang alikabok, sapat na ito para kay Terence para magamit ito hanggang sa yugto ng pagbuo ng lupa. Hindi naman ito mapapabuti ng 1,000 maskarang seda, ngunit ang pagkabigo ay maaaring humantong sa ilang masamang resulta. Ha! Sanay lang ako sa paggamit ng 1,000 thread mask, kaya ayoko talagang itapon ito. Ayos lang kung hindi ito gumana. Nagkibit balikat si Terence. Mas gugustuhin pa niyang itago ang maskara bilang alaala kaysa gamitin ito. Hindi ako tumanggi. 2 maskara lang yan. Huwag kang mag-alala, ibigay mo na sa akin yan. Tumawa ang hari ng basura at buong kumpiyansang tinapik ang kanyang dibdib. Itinago niya ang 2 maskara at sinabing, maaari kong ibigay sa iyo ang maskara at ang lumilipad na aparato ngayong gabi. Kung mayroon pang ibang magagandang bagay, ilabas mo lahat. Ngumiti si Terence, iyon lang muna sa ngayon. Pag-uusapan natin yan pagkatapos mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Baka mahanap ko yan para sayo. 6,007. Maraming ang materyales si Terence para sa paggawa ng mga armas sa Sentimo, lahat ng mga ito ay mga samsam ng digmaan. Wala pa siyang anumang gustong gawin, kaya itinago niya ang mga ito sa espasyo ng Jade para sa imbakan. Kung kailanganin ito ng hari ng mga basura, maaari niya itong ilabas anumang oras. Sige. Dahil wala nang iba pa, mananatili ka ba at tutulungan ako o maghihintay ka hanggang mamayang gabi bago bumalik at kunin ito? Nagkibit balikat ang hari ng basura. Sa katunayan, hindi na siya makapaghintay na simulan ang pagpapanday gamit ang napakaraming magagandang bagay. Wala siyang pakialam kung may iba pang mga bagay. Babalik ako mamayang gabi.
Gagamitin ko ang oras na ito para tingnan ang mga kapatid ko sa Green Cloud Pavilion. Gusto sanang makuha ni Terence ang flying saucer at maskara sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan niyang bisitahin ang Truett sa gabi. Kailangan pa rin niyang maghintay ng kalahating araw, kaya mas mabuting bisitahin na lang niya sina Randolph at ang iba pa sa Green Cloud Pavilion. Sige, kung ganoon ay hindi ko na kayo papaalisin. Mag-isa na lang kayo. Kumaway ang hari ng basura sa kanila at kinuha ang lumilipad na platito ni Terence, at sinimulang tanggalin ang sobrang ginto. Ito ang pinakamadaling trabaho, at masasayang lang ang iba kung ipagpapaliban niya ito. Para sa hari ng basura, ang pag-aaksaya ng mga dekalidad na materyales ang pinaka-nakakahiya. Bahagyang ngumiti si Terence at umalis kasama si Gusha. Kilala na niya ang hari ng basura sa loob ng maraming taon, at kilalang kilala niya ang personalidad ni Toa Sentimo, wala siyang pakialam. Boss, hindi ba dapat maghanap na lang tayo ng makakainan? Hindi maganda ang sikmura ko nitong mga nakaraang araw, kaya lagi akong nagugutom. Pagkaalis nila sa kuweba, nagsimulang sumigaw sa gutom si Gusha. Hindi napigilan ni Terence ang matawa Sentimo, madali siyang magutom dahil sa mahinang tiyan. Dahil ba ito sa napakasarap ng gana niya? Hindi talaga tumigil sa pag-uusap ang lalaking ito tungkol sa pagkain. Maayos naman sila noong nasa dagat, pero nang makarating sila sa isang masiglang lugar na maraming tao, agad niyang inilantad ang tunay niyang kulay. Kung matako ka, sabihin mo na lang na matako ka. Sino sa tingin mo ang maniniwala sa iyo kung sasabihin mong masama ang tiyan mo? Tumawa si Terence habang itinuturo ang direksyon ng pavilion. Ihahatid kita sa bahay ko at saka ako maghahanap ng makakain mo. Hindi ko alam kung masarap yan, pero mabubusog ka. Para sa akin, si boss pa rin ang pinakamagaling. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na. Tumawa ng malakas si Gusha. Hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting kahihiyan sa pagkabunyag ng kanyang kasinungalingan. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa pavilion, ngunit wala silang nakitang pamilyar na tao sa pagkakataong ito. Ayon sa mga disipulo, isinama ni Beren sina Randolph at ang iba pa sa kalapit na lugar ng dagat para sa isang maikling misyon. Umalis sila nang wala pang 3 araw at malamang ay babalik sa loob ng 2 araw. Malamang ay kinalkila niya ang oras na dadalhin ni Terence ang sinaunang barkong pandigma patungo sa North Island, ngunit hindi niya inaasahan na aalis si Terence sa pinakahilagang isla sakay ng kanyang lumilipad na spirit beast. Sayang naman, pero wala namang pakialam si Terence. Tutal, ilang araw pa lang naman siya rito, at babalik din siya agad pagkabalik niya sa Central Island. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng pagkakataong magkita muli. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Maghihintay na lang ba tayo rito hanggang sa dumilim? Tanong ni Gusha sa mahinang boses habang kumakain. Napakamot ng ulo si Terence, iniisip na kung alam lang niya na mangyayari ito, malamang ay tinulungan niya ang hari ng basura gamit ang lumilipad na platito at ang mundo ng kalikasan. Hindi ito ang tamang panahon para bumalik ngayon, at baka maistorbo niya ang hari ng basura. Gusto mo bang manatili rito o sumama sa akin? Marami ring masasarap na pagkain sa palengke ng North Island. Ayaw ni Terence na maghintay dito na parang tanga. May oras naman siya, at mabuti na rin na isama si Gusha. Nang marinig na masarap ang pagkain, agad na tumayo si Gusha. Pinunasan niya ang kanyang bibig at ngumiti, "Boss, ano pa ang hinihintay natin? Tara na, ayaw nating maantala ang oras na ipinangako nating bibisita." Gaya ng inaasahan. Bahagyang ngumiti si Terence. Eksakto ang reaksyon ni Gusha gaya ng inaasahan niya. Pagkaalis ng dalawa sa pavilion, naglakad-lakad sila sa palengke ng North Island. Nang makita nilang dumidilim na ang langit, dumiretso sila sa Sky Tower. Senior Brother Linford, inutusan ng Pavilion Master na kung pupunta si Senior Brother Linford, pumunta ka sa study room para hanapin ang Pavilion Master. Nakita ng malugod na disipulo sina Terence at Gusha at agad silang binati ng may malaking ngiti, ikinuyom ang kanyang mga kamao bilang paggalang. Hindi pa kasama ang prestihiyo ni Terence sa North Island, ang pagtanggap pa lamang kay Truett sa silid-aralan ay sapat na upang mainggit ng husto ang disipulong ito.
Bukod kay Gangyang Jia, tila si Terence lamang ang nag-iisa sa nakababatang henerasyon na may ganitong uri ng karangalan. Sige, salamat sa iyong abala, junior brother. Nakangiting pasasalamat ni Terence sa kanya. Sumunod naman si Gusha at sumunod kay Terence papasok. Binuka ng disipulo ang kanyang bibig, gustong sabihin na si Terence lang ang makikipagkita sa Salter Pavilion Master, ngunit tila ayaw niyang sabihin iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, lumingon na ang dalawa sa ambi at naglakad papunta sa bakuran. Hindi na siya nagsalita pa. Kung pinigilan ng disipulong ito si Gusha sa pagpasok, malamang ay hihilingin ni Terence na manatili siya sa labas bilang paggalang kay Truett. Ngunit dahil walang nagsabi, susunod na lang siya. Senior Salter, nandito si Junior Terence para magbigay pugay. Dumating si Terence sa labas ng study room ni Truett at sinalubong ito ng isang kamao na saludo. Tuloy. Walang emosyon ang boses ni Truett at hindi sigurado si Terence kung masaya ba siya o hindi. Gayunpaman, pagpasok niya, nakita niya si Truett na tumatango sa kanya habang nakangiti. Tila maganda ang kanyang kalooban. Terence, ang tagal nating hindi nagkita, mas lumakas ka na. At itong kaibigan mo, ang lakas at potensyal niya ay napakaganda. Ibinaba ni Truett ang kanyang mga palumpong at naglakad paikot sa mesa, sinenyasan sina Terence at Terence na umupo sa mga upuan. Ito ang kaibigan ko, si Gusha. Gusha, batiin mo agad si Senior Salter. Simpleng pagpapakilala ni Terence at tinitigan si Gusha. Karaniwan namang matalino ang lalaking ito, pero bakit ang tanga-tanga niya ngayon? Hindi niya man lang alam kung paano batiin si Truett nang makita niya ito. Binabati ni Gusha si Senior Salter. Mabilis na ikinuyom ni Gusha ang kanyang mga kamao at yumuko. Binati niya si Truett nang may paggalang. Sa totoo lang, medyo natuwa siya sa papuri ni Truett. Natural lang na bumuti ang impresyon niya kay Truett. Tumingin si Truett kay Gusha nang may malalim na tingin, ngumiti at tumango, Gusha. Hindi ka masama. Maglinang kang mabuti at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Naghihinalang tumingin si Terence kay Truett. Maaari kayang nabunyag ang pagkakakilanlan ni Languza bilang isang dragon. O sadyang magalang lang siya. Kahit mabunyag ang pagkakilanlan ni Gusha, hindi iyon mahalaga. Hindi naman iyon malaking bagay, at naniniwala siyang hindi magiging mahirap ang Truett para kina Terence at Terence. Senior Salter, gusto ko sanang bisitahin ka noong dumaan ako sa North Island noong nakaraan, pero hindi ako nakapunta. Sa wakas ay nakita na rin kita ngayon. Ngumiti si Terence at nagsimulang mag-usap. May bago ka bang gustong sabihin sa akin para mas mapalawak ko ang aking kaalaman? Nakangiting tanong ni Truett. Wala siyang matayog na aura ng Pavilion Master nang tumataas na Sky Pavilion. Sa halip, siya ay kasing palakaibigan ng matandang lalaki sa kapitbahay. 6,008. Marami nga akong gustong pag-usapan kay Senior Salter. Nag-isip sandali si Terence. Gusto niyang pag-usapan ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ngunit napagtanto niyang mas mahalaga ang pinakahilagang isla. Sa pagkakataong ito, isang malawakang pag-alo ng dagat ang naganap sa pinakahilagang isla. Mayroon ding mga especially iya mula sa loob at labas, at muntik na nilang masakop ang pinakahilagang isla. Iniisip ko kung narinig na ba ni Senior Salter ang balitang ito. Matapos sangupa ang daluyong dulot ng halimaw sa dagat, gumugol si Terence ng 2 hanggang 3 araw sa paggawa ng gamot para sa paggaling, kaya normal lang para sa North Island na matanggap ang balita. Gaya ng inaasahan, bahagyang tumango si Truett na nagpapahiwatig na narinig na niya ito. Ano ang sitwasyon? Maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Hindi sinabi ni Truett kung gaano kami ang alam niya sentimo, marahil gusto niyang kumpirmahin kay Terence. Tutal, kahit na matanggap niya ang balita, wala siyang malalaman maliban kay Terence, na sangkot dito. Walang problema. Nagsimula ang lahat sa isang espiritong halimaw na nagkatawang tao. Nagsimula si Terence sa pagkakatukla sa Wind Tiger, pagkatapos ay sa daanan sa ilalim ng lupa patungo sa dalampasigan, ang kaguluhan sa gitna ng pinakahilagang isla, ang nawasak na base ng Pormasayon, ang mga lumuwag na paghihigpit, ang malakas na pagtaas at pagbaba ng tubig mula sa halimaw sa dagat, at iba pa.
Pinag-usapan niya ang mga ito sa pangkalahatan, ngunit hindi niya binanggit ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Ganito pala. Napakaraming nangyari sa pinakahilagang isla, at muntik na itong bumagsak. Sa huli, lumitaw pati ang nakatatandang si Ravenly. Hindi nakakapagtaka na nakatanggap tayo ng distress signal, na kalaunan ay kinansela. May ekspresyon ng pagkaunawa sa mukha ni Truett matapos niyang marinig ang buong kwento, at bamulong pa siya sa sarili. Senior Salter, humingi ba ng tulong sa iyo si Senior Ravenly? Medyo nagulat si Terence sa sentimo, mayroon bang kasunduan sa pagitan ng mga isla? Gayunpaman, kahit magpadala pa ng mga karagdagang sundalo ang North Island, malamang na hindi pa rin sila makakarating sa tamang oras. Nakilala mo na si Senior Ravenly, kaya dapat alam mo na ang tungkol sa mga super families at sa The Guardian Convention, kaya walang problema kung sasabihin mo sa iyo. Tumango si Truett at saka umiling. Hindi akong nakatanggap ng distress signal. Ito ang ninuno ng aming pamilya Salter. Biglang naintindihan ni Terence. Malamang na ito ay isang kasunduan sa kasunduan ng The Guardiana Sentimo, nabanggit na ito sa kanya ni Mike noon. Kung nasa panganib si Ravenly, natural na makakatulong ang mga nakakagulat na kakaibang nilalang mula sa ibang maharlikang angkan. Kung ganoon, hindi si Truett ang pinakamalakas na tao sa North Island. Bagamat hindi matukoy ni Terence ang kanyang lakas, hindi pa niya dapat narating ang si Shattering Realm. Siguro malapit na siya kay Yvonne. Kung tungkol naman sa pamilyang Salter, hindi naman ito ikinagulat ni Terence. Mayroong pamilyang Salter sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, kaya normal lang sa Sky-class island na magkaroon nito. Senior Salter, sa katunayan, pinaghihinalaan ko na ang insidente sa pinakahilagang isla ay may kaugnayan sa isang organisasyon. Isinantibi muna ni Terence ang usapin ng pamilya Salter at nagpasyang makipag-usap sa Central. Magkwento ka nga. Tumango si Truett at hindi na ipinagpatuloy ang usapan tungkol sa mga sinaunang aristokratang pamilya. Tulad ng nabanggit ko kanina, nahuli namin ang isang taong Samire sa base ng Array. Ayon sa kanyang pag-amin, ang buong insidente ay sanhi ng Auction Association sa timog na isla. Nakipag-ugnayan sila sa Sea Beast Clan sa pamamagitan ng Spirit Beast Clan at sa wakas ay bumuo ng isang malawakang pagsalakay sa pinakahilagang isla. Ito ang tunay na sentro ng Central Chamber of Commerce. Sinabi ni Terence na nakuha niya ang balita mula kay Tita Liger, ngunit ang Central ay sarili niyang hula lamang. Narinig ko na ang tungkol sa Central Chamber of Commerce. Sa katunayan, matagal na naming binibigyang pansin ang organisasyong ito. Hindi lamang hindi nagulat si Truett, ngunit tila mayroon din siyang kaunting pagkakaintindi sa Central. Senior Salter, napansin mo ba ang sentro? Sino ang tinutukoy ninyo? Kumurap si Terence bago bumalik sa normal na kalagayan. Dahil sa bilis ng paglawak ng sentro, imposibleng hindi makuha ang atensyon ng mga pinuno ng isla. Ang tinutukoy ko ay ang kaibigan ko, yung bumisita sa North Island kamakailan. Napag-usapan na natin ang tungkol sa Central dati. Kakain kayo ng hapunan kasama ko mamaya at makikilala ninyo siya. Bahagyang ngumiti si Truett, hindi man lang tinatrato si Terence na parang tagalabas. Nagliwanag ang mga mata ni Gusha nang mabanggit ang pagkain, ang impresyon niya kay Truett na pumailan lang. Gayunpaman, ang focus ni Terence ay wala sa pagkain. Senior Salter, sino ang senior na tinutukoy mo? Kung tama siya, dapat ay siya ang nagdala kay Guan Natalie sa silangang kontinente, ngunit hindi pa rin alam ni Terence kung sino siya. Siya si Jinmo, ang vice-principal ng Feian Academy sa Mestico at mahiwagang lugar sa dagat ng silangang kontinente. Susundan siya ni Natalie sa Feian Academy para mag-cultivate. Masyado ko nang naspoil ang babaeng ito. Tumanggi siyang mag-cultivate sa North Island, kaya ang maipadala ko na lang sa kanya ay sa Feian College para disiplinahin siya ng iba. Isang mapagmahal na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Truett nang mabanggit si Natalia Sentimo, nalaman ni Terence sa isang tingin na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang Truett ay kaibigan pala ng vice-principal ng akademya sa lugar ng Mystic Division C. Sinubukan na ni Terence na labis na tansyahin ang impluensya ni Truett sa kontinente ng silangang, ngunit napagtanto niya na masyado pa rin niya itong minamaliit.
Ang vice-dekano ng isang Mystic Division C Academy ay hindi maihahambing kay Jinmo sa Yellow Division C. Bagamat magagawa ni Ifan ang anumang gusto niya sa Yellow Division C, maaaring hindi niya magawa ng kasing husay ni Jinmo sa Mystic Division C. Ibig mong sabihin, naaga na ng Central ang atensyon ng Mystic Class area ng East Continent. Hindi makapaniwala si Terence. Kung may isang tao mula sa Mystic Division ang gagawa ng hakbang, kahit na naglagay na ng bitag ang Central sa ibang mga isla, hindi nila ito mapipigilan. Kung bibigyan pa nila ang Central ng ilang taon para umunlad, mahirap sabihin ang magiging resulta. Hindi mo masasabi yan. Walang pakialam ang Mistiko sa ibang mga isla, at ibinahagi lang ni Jinmo ang kanyang mga personal na karanasan para pag-usapan sa akin. Wala naman talaga siyang pakialam sa pangunahing punto. Gayunpaman, pagkatapos mong ibalita ang tungkol sa Tule Island, maaaring medyo mag-iba ang mga bagay-bagay. Ikinumpas ni Truett ang kanyang kamay ng nakangiti at nagpatuloy, pag-usapan natin ito mamaya sa hapunan. Ngayon, pag-usapan natin ang ibang bagay. Sige, gusto ko ring seryosohin ni Senior Jinmo ang Central. Ang organisasyong ito ay talagang nakakaabala, sabi ni Terence, na nagpapalit ng usapan. Senior Salter, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa pamilyang Salter noong nasa North Island ako. Ibig sabihin ba noon ay ang pamilya mo ang aktwal na kumokontrol sa North Island? Haha, hindi naman sa hindi mo masasabi yan. Sa katunayan, bawat isla ay mayroong humigit kumulang sinaunang pamilya. Ang mga taong kumokontrol sa isla sa ibabaw ay kadalasang mga tagapagpatupad na itinutulak palabas ng mga sinaunang pamilyang ito. Halimbawa, ang North Island ay kontrolado ng 3 malalaking pavilion sa ibabaw, ngunit ang sinaunang pamilya, na pinamumunuan ng aming angkan ng Salter, ang nasa likod nito. Ang densidad lamang ng espiritual na enerhiya sa North Island ang pinakamababa sa iba pang mga isla, kaya ang pangkalahatang lakas nito ay bahagyang mas mahina kaysa sa iba pang mga isla. Paliwanag ni Truett ng may mahinang ekspresyon, ngunit tila hindi siya pinanghihinaan ng loob dahil sa pagiging mas mahina kaysa sa kabilang panig. Marami nga akong gustong pag-usapan kay Senior Salter. Nag-isip sandali si Terence. Gusto niyang pag-usapan ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ngunit napagtanto niya mas mahalaga ang pinakahilagang isla. Sa pagkakataong ito, isang malawakang pag-alo ng dagat ang naganap sa pinakahilagang isla. Mayroon ding mga especially iya mula sa loob at labas, at muntik na nilang masakop ang pinakahilagang isla. Iniisip ko kung narinig na ba ni Senior Salter ang balitang ito. Matapos samupa ang daluyong dulot ng halimaw sa dagat, gumugol si Terence ng 2 hanggang 3 araw sa paggawa ng gamot para sa paggaling, kaya normal lang para sa North Island na matanggap ang balita. Gaya ng inaasahan, bahagyang tumango si Truett na nagpapahiwatig na narinig na niya ito. Ano ang sitwasyon? Maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Hindi sinabi ni Truett kung gaano karami ang alam niya Sentimo, marahil gusto niyang kumpirmahin kay Terence. Tutal, kahit na matanggap niya ang balita, wala siyang malalaman maliban kay Terence, na sangkot dito. Walang problema. Nagsimula ang lahat sa isang espiritong halimaw na nagkatawang tao. Nagsimula si Terence sa pagkakatuklas sa Wind Tiger, pagkatapos ay sa daanan sa ilalim ng lupa patungo sa dalampasigan, ang kaguluhan sa gitna ng pinakahilagang isla, ang nawasak na base ng Pormasayon, ang mga lumuwag na paghihigpit, ang malakas na pagtaas at pagbaba ng tubig mula sa halimaw sa dagat, at iba pa. Pinag-usapan niya ang mga ito sa pangkalahatan, ngunit hindi niya binanggit ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Ganito pala. Napakaraming nangyari sa pinakahilagang isla, at muntik na itong bumagsak. Sa huli, lumitaw pati ang nakatatandang si Ravenly. Hindi nakakapagtaka na nakatanggap tayo ng distress signal, na kalaunan ay kinansela. May ekspresyon ng pagkaunawa sa mukha ni Truett matapos niyang marinig ang buong kwento, at bamulong pa siya sa sarili. Senior Salter, humingi ba ng tulong sa iyo si Senior Ravenly? Medyo nagulat si Terence sa Sentimo, mayroon bang kasunduan sa pagitan ng mga isla? Gayunpaman, kahit magpadala pa ng mga karagdagang sundalo ang North Island, malamang na hindi pa rin sila makakarating sa tamang oras.
Nakilala mo na si Senior Ravenly, kaya dapat alam mo na ang tungkol sa mga super families at sa The Guardian Convention, kaya walang problema kung sasabihin mo sa iyo. Tumango si Truett at saka umiling. Hindi ako ang nakatanggap ng distress signal. Ito ang ninuno ng aming pamilya Salter. Biglang naintindihan ni Terence. Malamang na ito ay isang kasunduan sa kasunduan ng The Guardiana Sentimo, nabanggit na ito sa kanya ni Mike noon. Kung nasa panganib si Ravenly, natural na makakatulong ang mga nakakagulat na kakaibang nilalang mula sa ibang maharlikang angkan. Kung ganoon, hindi si Truett ang pinakamalakas na tao sa North Island. Bagamat hindi matukoy ni Terence ang kanyang lakas, hindi pa niya dapat narating ang Shattering Realm. Siguro malapit na siya kay Yvonne. Kung tungkol naman sa pamilyang Salter, hindi naman ito ikinagulat ni Terence. Mayroong pamilyang Salter sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, kaya normal lang sa Sky-class island na magkaroon nito. Senior Salter, sa katunayan, pinaghihinalaan ko na ang insidente sa pinakahilagang isla ay may kaugnayan sa isang organisasyon. Isinantibi muna ni Terence ang usapin ng pamilya Salter at nagpas siyang makipag-usap sa Central. Magkwento ka nga. Tumango si Truett at hindi na ipinagpatuloy ang usapan tungkol sa mga sinaunang aristokratang pamilya. Tulad ng nabanggit ko kanina, nahuli namin ang isang taong Samire sa base ng Array. Ayon sa kanyang pag-amin, ang buong insidente ay sanhi ng Auction Association sa timog na isla. Nakipag-ugnayan sila sa Sea Beast Clan sa pamamagitan ng Spirit Beast Clan at sa wakas ay bumuo ng isang malawakang pagsalakay sa pinakahilagang isla. Ito ang tunay na sentro ng Central Chamber of Commerce. Sinabi ni Terence na nakuha niya ang balita mula kay Tita Liger, ngunit ang Central ay sarili niyang hula lamang. Narinig ko na ang tungkol sa Central Chamber of Commerce. Sa katunayan, matagal na naming binibigyang pansin ang organisasyong ito. Hindi lamang hindi nagulat si Truett, ngunit tila mayroon din siyang kaunting pagkakaintindi sa Central. Senior Salter, napansin mo ba ang sentro? Sino ang tinutukoy ninyo? Kumurap si Terence bago bumalik sa normal na kalagayan. Dahil sa bilis ng paglawak ng sentro, imposibleng hindi makuha ang atensyon ng mga pinuno ng isla. Ang tinutukoy ko ay ang kaibigan ko, yung bumisita sa North Island kamakailan. Napag-usapan na natin ang tungkol sa Central dati. Kakain kayo ng hapunan kasama ko mamaya at makikilala ninyo siya. Bahagyang ngumiti si Truett, hindi man lang tinatrato si Terence na parang tagalabas. Nagliwanag ang mga mata ni Gusha nang mabanggit ang pagkain, ang impresyon niya kay Truett na pumailan lang. Gayunpaman, ang focus ni Terence ay wala sa pagkain. Senior Salter, sino ang senior na tinutukoy mo? Kung tama siya, dapat ay siya ang nagdala kay Guan Natalie sa silangang kontinente, ngunit hindi pa rin alam ni Terence kung sino siya. Siya si Jinmo, ang vice-principal ng Feiyang Academy sa mistiko at mahiwagang lugar sa dagat ng silangang kontinente. Susundan siya ni Natalie sa Feiyang Academy para mag-cultivate. Masyado ko nang naspoil ang babaeng ito. Tumanggi siyang mag-cultivate sa North Island, kaya ang maipadala ko na lang sa kanya ay sa Feiyan College para disiplinahin siya ng iba. Isang mapagmahal na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Truett nang mabanggit si Natalia Sentimo, nalaman ni Terence sa isang tingin na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang Truett ay kaibigan pala ng vice-principal ng akademya sa lugar ng Mystic Division C. Sinubukan na ni Terence na labis na tansyahin ang impluensya ni Truett sa kontinente ng silangang, ngunit napagtanto niya na masyado pa rin niya itong minamaliit. Ang vice-dekano ng isang Mystic Division C Academy ay hindi maihahambing kay Jinmo sa Yellow Division C. Bagamat magagawa ni Ifan ang anumang gusto niya sa Yellow Division C, maaaring hindi niya magawa ng kasing husay ni Jinmo sa Mystic Division C. Ibig mong sabihin, naaga na ng Central ang atensyon ng Mystic class si area ng East Continent. Hindi makapaniwala si Terence. Kung may isang tao mula sa Mystic Division ang gagawa ng hakbang, kahit na naglagay na ng bitag ang Central sa ibang mga isla, hindi nila ito mapipigilan. Kung bibigyan pa nila ang Central ng ilang taon para umunlad, mahirap sabihin ang magiging resulta. Hindi mo masasabi yan. Walang makialam ang mistiko sa ibang mga isla, at ibinahagi lang ni Jinmo ang kanyang mga personal na karanasan para pag-usapan sa akin.
Wala naman talaga siyang pakialam sa pangunahing punto. Gayunpaman, pagkatapos mong ibalita ang tungkol sa Tule Island, maaaring medyo mag-iba ang mga bagay-bagay. Ikinumpas ni Truett ang kanyang kamay ng nakangiti at nagpatuloy, pag-usapan natin ito mamaya sa hapunan. Ngayon, pag-usapan natin ang ibang bagay. Sige, gusto ko ring seryosohin ni Senior Jinmo ang Central. Ang organisasyong ito ay talagang nakakaabala, sabi ni Terence, na nagpapalit ng usapan. Senior Salter, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa pamilyang Salter noong nasa North Island ako. Ibig sabihin ba noon ay ang pamilya mo ang aktual na kumokontrol sa North Island? Haha, hindi naman sa hindi mo masasabi yan. Sa katunayan, bawat isla ay mayroong humigit kumulang sinaunang pamilya. Ang mga taong kumokontrol sa isla sa ibabaw ay kadalasang mga tagapagpatupad na itinutulak palabas ng mga sinaunang pamilyang ito. Halimbawa, ang North Island ay kontrolado ng 3 malalaking pavilion sa ibabaw, ngunit ang sinaunang pamilya, na pinamumunuan ng aming angkan ng Salter, ang nasa likod nito. Ang densidad lamang ng espiritual na enerhiya sa North Island ang pinakamababa sa iba pang mga isla, kaya ang pangkalahatang lakas nito ay bahagyang mas mahina kaysa sa iba pang mga isla. Paliwanag ni Truett ng may mahinang ekspresyon, ngunit tila hindi siya pinanghihinaan ng loob dahil sa pagiging mas mahina kaysa sa kabilang panig. 6,000. Senior Salter, sinabi mo na ang pamilyang Salter ang pinuno. Ibig sabihin ba niyan ay mayroong higit sa isang sinaunang pamilya sa Hilagang Isla? Talagang nagulat si Terence sa pagkakataong ito, sentimo, wala pa rin siyang gaanong alam tungkol sa Skyclass Island, at hindi niya malalaman kung gaano kalaking lakas ang nakatago sa ilalim ng ibabaw hanggat hindi nila ito ipinapakita. Napakatalino mo. Nahulaan mo ang katotohanan sa isang pangungusap pa lang. Mayroong 3 sinaunang pamilya sa North Island, kabilang ang pamilyang Salter. Ang kanilang kabuoang lakas ay hindi kasing husay ng ibang mga isla, ngunit hindi sila mas mababa sa lakas sa pakikipaglaban. Bahagyang ngumiti si Truett, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nabigla si Terence. Bukod sa pamilyang Salter, mayroon pang 2 pang sinaunang maharlikang pamilya sa North Island. Ang lakas na ito ay talagang nakakagulat. Hindi convenient na sabihin sa iyo ng sobra ang tungkol sa mga bagay na ito sa ngayon. Kapag umabot na sa antas na iyon ang lakas mo, natural na makakasalamuha mo ang mga ito. Sa ngayon, kailangan mo lang magkaroon ng ideya sa iyong puso. Ayaw nang magpatuloy ni Truett, at hindi na nagtanong si Terence tungkol sa mga sinaunang bahay sa isla. Alam ni Terence na may isang pamilyang Ocean sa Nakajima, ngunit base sa nakita niya sa bay daw, maaaring may iba pang mga sinaunang bahay na nakatago sa dilim doon. Senior Salter, kung ganoon nga, dapat ay mayroon ding mga sinaunang pamilya sa kanluran at timog na mga isla, tama ba? Naisip ni Terence sa sentimo, isa na rito ang mga Ning, ngunit hindi niya alam kung taga-timog sila. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Truett at tumango. Meron nga sa West Island, pero mas magulo ang South Island, at hindi malinaw ang kasalukuyang sitwasyon. Noong ginawa ang kasunduan ng The Guardian, bahagi rin nito ang South Island. Gayunpaman, matagal na panahon na ang nakalipas, nawala ng ugnayan ang ibang mga isla sa mga sinaunang pamilya ng South Island. Dahil kaya sa angka ng mga spirit beast? Pakiramdam ni Terence ay napakataas ng posibilidad. Maraming mga master sa angka ng mga spirit beast, lalo na ang Azure Dragon at Vermilion Bird na may lahing God Beast. Mas nakakatakot pa ang kanilang lakas. Maliit na bagay lang ang pagiging invincible sa parehong level, pero ang pakikipaglaban ng higit sa level ng isang tao ay normal na. Posible. Walang nakakaalam ng totoong sitwasyon, pero may gusto akong sabihin sa iyo tungkol sa katimugang isla. Sa puntong ito, biglang nag-atubili sandali si Truett. Senior Salter, pakisabi naman kung ano ang kailangan mo. Hanggat kaya ko, gagawin ko talaga. Alam ni Terence na gustong humingi ng tulong ni Truett sa kanya, pero hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin. Bueno, hindi naman malaking bagay iyon. Alam kong ipapadala mo si Natalie sa silangang kontinente, pero kailangang maghintay si Vice Principal Jinmo para makumplito ng fleet ni Mike ang round trip papunta sa pinakahilagang isla at sunduin ang iba pang mga recruit mula sa iba pang mga isla sa silangang kontinente.
Ang aktwal na oras ng pag-alis ay mga ilang buwan pa ang lumipas. Kung wala kang gagawin pansamantala, gusto kong tulungan mo akong maglakbay papunta sa South Island at mangalap ng ilang impormasyon. Hindi ako masyadong nagtitiwala sa iba. Humigop si Truett ng tsaa at tumingin kay Terence, naghihintay ng kanyang sagot. Walang problema. Maaari ko bang malaman kung anong uri ng impormasyon ang kailangan ni Senior Salter na malaman ko? Gayunpaman, bago iyon, kailangan kong bumalik sa Nakajima. Sa palagay ko ay hindi ito magtatagal. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Terence. Malaki ang utang na loob niya kay Truett, at kahit ano pa ang hilingin niya, hanggat hindi ito labag sa kanyang puso, hindi niya ito tatanggihan. Isa pa, kahit wala ang kahilingan ni Truett, plano pa rin ni Terence na maglakbay papunta sa Katimugang Isla. Kung isasantabi ang lahat, ang proyekto pa lang sa Katimugang Isla ay parang isang fishbowl na nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya ito naaayos. Dahil ilang buwan pa ang biyahe ni Natalie papunta sa silangang kontinente, may sapat na oras para siyasatin ang Katimugang Isla. Maganda ang mood ni Terence sa pagkakataong ito, lalo na't maglalayag siya kasama si Mike. Walang problema. Kung may gagawin ka, sige. Kung may oras ka para pumunta sa Katimugang Isla, pumunta ka. Kung hindi mo kaya, ayos lang. Tumanggaw si Truett nang nakangiti. Gusto niya talaga ang tulong ni Terence, hindi ang utusan siya. Pagkatapos ng maikling paghinto, napatuloy si Truett bago pa man makapagsalita si Terence, maraming lugar sa dagat malapit sa timog kontinente ang kontrolado ng angkan ng mga espiritong hayop. Matataas ang kanilang kinokolektang buwis, at lalong nahihirapan ang mga taong nagtatanim na mabuhay sa lugar na iyon ng dagat. Kakaiba ito. Gusto mo bang imbestigahan ko ang bagay na ito? Seryoso rin ang mukha ni Terence sa sentimo, siya ang unang nakaalam tungkol dito. May nangyari ring katulad nito noong pumunta siya sa Katimugang Isla, at tila wala na sa kontrol ng sangkatauhan ang sitwasyon. Maaari mo namang sabihin iyan, pero hindi ko kailangan na sumugal ka. Maraming master sa Spirit Beast Clan. Kahit na maganda ang lakas mo ngayon, hindi pa rin sapat iyon sa South Island. Dati, hanggat hindi pumupunta ang mga human cultivator sa South Continent Sea sa kagubatan ng Spirit Beast, lumalayo sila sa daan ng Spirit Beast Clan. Sa pagkakataong ito, biglang sinalakay ng Spirit Beast Clan ang tirahan ng mga human cultivator ng malawakan. Mukhang may kakaiba rito. Kumunat ang noo ni Truett, hindi alam kung paano ipapaliwanag ito kay Terence. Gusto mo bang imbestigahan ko kung bakit biglang umalis ang Spirit Beast Clan sa Spirit Beast Forest? O pinaghihinalaan mo ba na may nakikipagsabuatan sa Spirit Beast Clan mula sa loob, at kaya nila nasakop ang napakalaking teritoryo ng mga human cultivator ng ganoon kadali? Naintindihan ni Terence ang ibig sabihin ni Truett. Naisip niya ang tungkol sa Central, at napagtanto na kahit si Truett ay pinaghihinalaan na ang Central ang nasa likod ng mga kilos ng Spirit Beast. Hindi masama. Huwag kang pumunta sa kagubatan ng mga Spirit Beast at isugol ang buhay mo. Kailangan mo lang mangalap ng impormasyon sa lugar na kontrolado ng Spirit Beast Clan at alamin kung sino ang nakikipagtulungan sa Spirit Beast Clan. Sa tingin ko ay mayroon ka ng kutob, pero kailangan ko ng mas matibay na ebidensya para mapatunayan ang kutob mo. Seryoso ang mukha ni Truett Sentimo, nahulaan ni Terence na maaaring may kaugnayan ito sa Central, at hindi siya nang ahas na maging mabagal. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Kung hindi lang dahil sa kailangan kong bumalik sa Nakajima, gugustuhin ko pang pumunta sa Katimugang Isla ngayon. Kung ang Central talaga ang may pakanan nito, marahil ito ang plano ng Katimugang Isla. O baka bahagi lang ito ng plano. Ano man ang mangyari, kailangan talagang alamin ni Terence ang tunay na dahilan. Hindi natin magagawa yan ngayon. Malapit na ang oras ng tanghalian. Tara, kumain muna tayo at kilalanin si Vice Principal Jinmo. Eksperto siya. Sa tulong niya, magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa East Province. Masaya si Truett, at nagbiro pa tungkol dito. Alam niya na kahit gusto ni Terence na gawin ang lahat ng gusto niya, aasa pa rin siya sa sarili niyang lakas, hindi sa kung sino man ang sumusuporta sa kanya. Oras na ba para kumain? Bilisan na natin.
Pagkarinig niya ng salitang Kane, agad na gumaan ang loob ni Gusha. Ngayon lang, pinag-uusapan ni Truett at ng kanyang amo ang mga spirit beast ng katimugang isa. Nakakabagot kaya inaantok siya. Saka lang siya nagising kapag oras na para kumain. 6,010. Hahaha, kung ganoon, sabay na tayo. Tumawa si Truett habang tumatayo at naglalakad palabas. Sinaman ni Terence ng tingin si Gusha. Ganoon pa rin ang lalaking ito, hindi nakakalimutang kumain kahit saan siya magpunta. Nakakahiya naman. Dumating silang tatlo sa kainan na sentimo, walang mga bilog na mesa, kundi maliliit at mahahabang mesa, at lahat ay nakaupo na. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita ang ayos ng mga pagkain. Kung isa itong malaking bilog na mesa kung saan magkakasama ang lahat, nag-aalala siyang baka linisin agad ni Gusha ang mga pinggan pagkatapos ihain. Kung gayon, mahihiya talaga siyang bisitahin ang pamilyang Salter sa hinaharap. Hindi alam ni Truett kung ano ang iniisip ni Terence. Naupo siya sa may yulunan ng mesa at casual na ikinumpas ang kamay. Umupo ka kung saan mo gusto, wala akong gaanong patakaran dito. Kahit na sinabi niya iyon, hindi naglakas loob si Terence na labagin ang mga patakaran. Ang unang upuan sa kaliwa ay nakalaan para kay Vice Dean Jinmo. Kung walang ibang dumating, hindi dapat maging problema ang umupo sa unang upuan sa kanan. Kung wala siya sa harap ni Truett, hindi sana magkakaroon ng ganoong kalaking pag-aalala si Terence. Natural lang na makaramdam ng pagkailang kapag nakaharap sa isang respetadong nakatatanda. Kakahila lang ni Terence kay Gusha pakanan at akmang uupo na nang may pumasok na dalawang magagandang babae mula sa pinto. Isa sa kanila ay si Natalie, at ang isa naman ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Hindi siya kasing ganda ni Natalie, ngunit mayroon siyang kaaya-aya at marangal na ugali na nagpapahanga sa kanya ng mga tao sa isang tingin lamang. Talagang hindi siya isang simpleng tao. Hindi na niya kailangang magtanong para malaman na ang magandang babaeng ito ay si Jinmo, ang vice-presidente ng Feiyang College sa Mystic Division C area. Terence, dumating ka. Bakit walang nag-abiso sa akin? Tuwang-tuwa si Natalie nang makita niya si Terence pagpasok niya, at tumakbo palapit dito. Gayunpaman, isang hakbang na lang ang layo ng curly bear sa kanya. Mabilis na umakyat ang batang lalaki sa balikat ni Terence at buong pagmamahal na hinaplos ang mukha nito nang makita niya ito. Gayunpaman, nang lumapit si Gusha, nang inag ang katawan ng curly bear. Malamang ay naramdaman nito ang aura ng Sea Dragon sa lalaking iyon at mabilis na ikinumpas ang mga kuko nito kay Terence. Tumalon ito sa lupa at agad na tumakbo palayo. Hindi na ito lumingon pa nang tawagin ito ni Natalie. Wala nang ibang nagawa kundi ang bitawan ito. Walang patakaran. Naging seryoso ang mukha ni Truett habang sumisigaw siya. Kahit na noon pa man ay may gusto na si Truett kailan, si Jinmo na ang kanyang amo ngayon. Paano niya nagawang basta-basta na lang lampasan ang kanyang amo at bumati sa iba? Dapat sana ay nakapag-ulat na ito. Nakatatanda kong kapatid na si Salter, inosente at walang muwang si Natalie. Huwag mo siya takutin ng ganito. Ngumiti si Jinmo at ikinumpas ang kamay niya, nagmamakaawa para kay Natalie. Tila gusto rin niya ang babaeng ito. Junior Sister Zhang, gusto kong makahanap ng istriktong guro para sa babaeng ito. Kung mahal na mahal mo siya, hindi mo na ba uulitin ang mga pagkakamali ko? Tumawa ng mapait si Truett, ngunit dahil nagsalita na si Jinmo, wala na siyang masabi pa. Umiling si Natalie at inilabas ang dila kay Terence bago mabilis na bumaling kay Zhang Yingluo, Guro, huwag mong pakinggan ang lolo ko. Gusto lang niya akong palabasin at pagdusuhan. Guro, kailangan mong maging matibay na taga-suporta ko. Ikaw na batang babae, kailangan kang maturuan ng mabuti. Tama ang lolo mo. Sinadya ni Jinmo na magmukhang malamig, ngunit hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. Magtataka kung matatakot nito si Natalie. Terence, ito si Jinmo, yung sinabi ko sa iyo dati. Siya na ngayon ang Panginoon ni Natalie. Sister Zhang, ito si Terence, isang henyo mula sa nakababatang henerasyon ng North Island. Tinitigan ni Truett si Natalie, tumayo, at maikling ipinakilala ang dalawa. Bati ni Terence, Sr. Hindi naglakas loob na magdahan-dahan si Terence at sinalubong ito ng isang kamao.
Sa pagkakataong ito, alam na ni Gusha ang gagawin at binati ito ng hindi pinapaalalahanan ni Terence. Terence, kilala kita. Kanina pa kita naririnig na binabanggit. Ang gwapo at ang galing mo talaga. Ngumiti si Jinmo at tumingin kay Natalie. Ang makahulugang titig nito ay agad na nagpamula sa magandang mukha ng dalaga, at napadyak ito sa hindi pagkakontento. Tumawa ng malakas si Truett at sinenyasan ang lahat na umupo. Pagkatapos, umorder na siya ng pagkain. Gusha, kumain ka ng mga taga-silangan o hindi na kita ilalabas. Babala ni Terence kay Gusha gamit ang isang boses. Nakakagulat ang ugali ng lalaking ito sa hapagkainan. Ayos lang sana kung saan pa, pero kailangan niyang magtago ng mukha sa harap ni Truett at Jinmo. Agad na tumanggaw si Gusha ng may mapait na ekspresyon. Noon pa man ay pakiramdam niya ay napakabait niya. Iniisip niya kung ano ang pagkakaintindi ng kanyang amo. Mahirap talaga. Ayos lang naman sigurong hatiin ito sa dalawa, di ba? Bilang punong abala, itinaas ni Truett ang isang baso ng alak at binago ang usapan sa pinakahilagang isla, hiniling kay Terence na ilarawan ng detalyado ang sitwasyon kay Jinmo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jinmo matapos marinig ang mga detalye ng pag-atake ng daluyong ng mga halimaw sa pinakahilagang isla. Hindi naman bihira ang mga daluyong ng mga halimaw sa dagat, ngunit napakabihirang makakita ng daluyong ng mga halimaw sa dagat na inilunsad kasabay ng pakikipagsabuatan sa sangkatauhan at sa angkan ng mga espiritong halimaw, lalo na kung malamang nasangkot ang sentro. Kapatid na Marshall Salter, pareho ba kayong nag-iisip ni Terence na may kinalaman ang Central dito? Tumigil sa pag-inom si Jinmo at tumingin kina Truett at Terence ng may seryosong ekspresyon. Malamang na malamang, kaya hiling ko kay Terence na pumunta sa Timog Kontinente para mag-imbestiga bago pumunta sa Silangang Kontinente. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya maaakit ang atensyon ng angkan ng mga espiritong hayop, at masisiguro rin niya ang kanyang sariling kaligtasan. Isa siyang napakaangkop na kandidato. Bahagyang tumanggaw si Truett. Naramdaman na niya na ang sentro ay magiging isang pangunahing hindi matatag na salik sa Skyclass Island, kaya gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kabilang partido sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung bakit gusto ni Truett na pumunta siya sa katimugang bahagi ng isla. Dahil sa kanyang lakas, walang kalaban-laban sa kanya ang mga normal na mountain opening cultivator. Kung hindi siya papasok sa kagubatan ng Spirit Beast, mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, ang lakas ni Terence ay wala pa sa yugto ng pagbubukas ng sekta, kaya hindi niya makukuha ang atensyon ng kabilang panig. Ang tanging bagay na kailangan niyang alalahanin ay ang atensyon ng Central sa kanya, ngunit pagkatapos niyang gawin muli ang manifestasyon ng pulang alikabok, wala nang dapat ipag-alala. Kung ganoon nga, kailangan kong abalahin si Terence para makapaglakbay papuntang Timog Kontinente. Tungkol naman sa mga huling paghahanda, pag-uusapan natin ang mga ito pagbalik mo. Ngumiti si Jinmo, ang kanyang tingin kay Terence ay naging mas maamo. Huwag kang mag-alala, senior, tiyak na hindi ka bibiguin ng junior na ito. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay kay Jinmo at iniba ang usapan, at nagtanong tungkol sa Mystic Division Sea Area. Senior Zhang, pag-uusapan natin ang South Island mamaya. Madali ba para sa iyo na sabihin sa akin ang tungkol sa Mystic Sea? Sa katunayan, nakapunta na ako sa Yellow Class Sea Area sa Silangang Kontinente at lagi kong inaabangan ang Mystic Class Sea Area. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, kaya gusto kong humingi ng payo. Siyempre, ang mistiko na lugar ng Dibisyong Dagat ay hindi kasing misteryoso ng iniisip mo o sentimo, hindi ito gaanong naiiba sa lugar ng gininto ang Dibisyong Dagat. Binubuo rin ito ng mga lungsod, paaralan, at sekta mula sa buong mundo. Ang pagkakaiba lang ay maaaring masiksik ang espiritual na chi dito, at mas maraming mga master dito. Ngumiti at tumanggaw si Jinmo. Nagbigay siya ng pangkalahatang pagpapakilala, ngunit hindi nasiyahan si Terence sa kanyang sagot. Terence, alam kong napakataas ng mga kinakailangan sa pagpasok sa Mystic Division. Kung gusto mong makapasok sa isang Mystic Division School, kailangan mong maging nasa profound stage man lang. Maraming estudyante ang nasa mountain opening stage, at ang mga guro ay nasa earth opening at sea splitting stage. Talagang makapangyarihan sila.
Nagmadaling magsalita si Natalie, at ngumiti lang si Jinmo sa kanya, nang walang balak na sumabad o malungkot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.